Dalawa ang kinukumit nating mangyayari para sa, lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan sira-sira yung mga kalye ng Maharlika. Number one, all obstructions and clearing works must be completed by the end of March. Ibig sabihin, pagka babiyahin na ang mga kababayan natin sa Maharlika Highway, lalong-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan laging sira, laging grabe ang traffic dahil sa mga construction, wala nang obstruction, wala nang ongoing na construction. Kaya lahat talaga ngayon nagmamadali, nagkukumahog lahat dyan. Kasi ang instruction natin, bago mag-Holy Week, ngayong 2026, tapos na yan. Yung mga nakita nyo ongoing kanina, yung reblocking, yung mga trabahong ginagawa dyan sa drainage, sa tawag dito, sa pag-aasfalto, tapos na. At pagdating ng Holy Week, pag nagsimula na magbiyahe mga kababayan natin, clear yan. True and true. Wala na yung kamukha nung dinaanan natin sa Lupi, sa Camarines Sur, na isang oras tayong halos nakatenga yung bus natin kasi may nasiraan, tapos one way lang. Wala na yon. Through and through na, both ways, ang traffic sa Maharlika Highway, no, for Holy Week. After Holy Week, magsisimula na tayo sa long-term rehabilitation plan. Only big contractors can join the bidding. Hindi pwedeng how-shaw. Hindi pwedeng maliliit. Papakita ko sa inyo ang example ng mga maliliit na kontratista at dahil doon, never na naayos ng mabuti itong Maharlika Highway.